Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Maraming salamat muna. November 4 to 9. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba ng puso niyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. This is a general reading, Kabayan Libra. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Kuha tayo ng iyong angel's number. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Libra. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. The eye candy, oh. Sabihin, you need to trust your intuition. Ibig sabihin, iba dito magiging ang daming mangyayaring pagbabago sa buhay mo. No? Iba dito is from your romance, love, intuition. Iba dito is may magbubukas na third eye or more on visioning. No? Andito na rin yung iba dito is babalik na yung inyong magiging inspire na kasi kayo no? Yan, inspire na kayo, babalik na yung dating ikaw, yung sigla mo, yung beauty mo, yung pagiging pogi mo, ganyan. More on a beautiful thing changes. Iba dito is from the art. Hindi na rin yung magiging maganda na yung flow ng inyong buhay. Yan, no? Act on your idea, reflect, and uy, lucky ship, oh. Congrats. Baka nakita kayo ng ganitong number, oh. Diba? Sabi dito is 0220. Realistic and practicality approach goal. Yan. It's time na to, ha. Or you need. No? Baka iba dito nangyari na or you need. Yan. Magiging na kayo. Yan. Ito na yung, this is the real you. Yan. Kumbaga, na to. Real na to na you will approach a very practicality in your life. Lalo na sa mga goal mo, ganyan. Doon na rin yung divine timing na may mga gagawin na kayong isang sitwasyon. No? Kumbaga, pinag-iisipan nyo pa lang dati is yung in the divine timing. Kumbaga, ito is will pupunta na sa inyo. Papunta na sa inyo. Or, you need to act sa mga idea na gusto mong gawin. No? Also, ambition, cooperation, and discipline. Yan, no? Kakaroon na kayo ng disiplina. Or you need, you have the benefit of good fortune. And if you use your wise judgment, diba? Pag ginamit nyo talaga yun, you can do anything. In this place, you can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern, since what you plant will grow. You're about to experience a spectacular accent. O diba, sabi dito, yung kung ano daw yung idea mo, at kapag ito is inumpisa mo na ngayon, kasi act on your idea, kumbaga, nagtanim ka. Siyempre, maliit pa siya. In a divine timing. Siyempre, in a divine timing. Kung this is your ambition, this is your sarili, ito yung practicality mo, ganyan. Kung saan man parte ng buhay mo na ikaw is magpupunla, yun in a divine timing is, it will grow na ma-achieve mo yung gusto mo ma-achieve in life. Kailangan mo ngayong mag-invest to yourself, sa goal mo, ganyan. Take it action. And we have the 6-6, yan. Love, affection, compassion, kindness, attention. Self-love, yan. Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is, ayan, unexpected development daw. Kumbaga, in a divine timing nga, if you action on your idea, mas more ka magpupokus sa sarili mo, yan, magkakaroon ka ng self-love. Kumbaga, unexpected development will enter into your life and impact how you feel. O ito is related sa work, yan. Unexpected to na, diba? Mag-enter siya sa buhay mo. Kung this is a love, ganun din. Kung ano man na ipinula mo at pinagbigyan mo ng focus yun at inaksyonan mo, yun ang ma-attack mo. This is a chance to evaluate
your identity. O, di ba? I-evaluate mo yung sarili mo, yung identity mo. You need a mental shift toward greater optimism. Self-assurance and trust. Yes, trust yourself, syempre, di ba? Going toward. Kailangan dito talaga ng mental shift. Also, hindi lang sa sarili mo, pati sa mind mo. Kailangan talaga dito ng pagbabago. Put your faith in your gut. Yan. Trust your intuition talaga dito. Kumaga, open your eye, di ba? And inner voice, pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. Magtiwala ka daw sa sarili mo. If you are more focusing to yourself and trust your intuition and listen to your inner voice, mas magiging mabuting tao ka or mas ma-attract mo yung mga goals in life, ideas, and also yung development na hindi mo ine-expect na mag-enter na lang bigla para sa'yo. Yan, the lucky shirt, no? And the love, peace, hope, and optimism, transferring responsibility, others, and progress, creativity. Kailangan talaga dito ng progreso sa sarili at need to create again, pursue your goal and get what you want. It will provide wonderful benefit for you and the people you hold dear. Oh, yun na ha. Focus ka daw sa goal mo. Your ability and communicate is improving at this time, which will make it easier for you to interact with a broad spectrum of individual. Magas ngayon is ka na mas more kang magiging communicative. Sigurado na yung ma-express mo na yung sarili mo, yung mga gusto mong sabihin, ganyan. Mas more kang mag-action ngayon. Kumbaga, there's an improvement talaga na magaganap o mangyari sa buhay mo. Baka iba sa inyo is nagaganap na to, no? Sa nakita ko. Kumbaga nagkaroon na ng pagbubukas or pag-enlighten to yourself. Or you need, ha? Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang energy ni Libra. Ano energy ni Libra this week? Para saan to? Para sino? Tadit. Oh. Tapos na yan? Tingnan natin. Hindi pa eh. May makapag-aalala, no? Energy mo ngayon is meron kang ginagawang isang bagay sa buhay mo na nakakumit ka, no? Na isang bagay na maaring inaayos pero may pag-aalala. Isang sitwasyon sa buhay mo na maaring may tinutulungan ka o pinasasaya or isang sitwasyon na like a partnership or isang sitwasyon na binabalancing, no? Partnership man yan, sarili mo man yan, goals mo man yan, or something na nakapagbibigay sa'yo ng pag-aalala. May isang sitwasyon dito na maaring kasi ang hindi ko nakakita dito is may isang sitwasyon na magkakaroon ng delay or cancel, no? Nagkakaroon ng iba dito is restriction. And then yung parang slow yung movement niya sa nakita ko dito. Kaya medyo nag-aalala ka, no? Sa bagay na to. Halimbawa, mayroon kang kausap, trabaho man yan, lovers man yan, o interested ka sa ibang tao o isang situation, no? Andun yung pag-iisip o pag-aalala dito kasi parang magiging mabagal kasi to yung takbo na to Magiging matabagal yung resulta ng sitwasyon na yon, no? Sa nakikita ko dito. Ganun, magkakaroon pa mo ng delay. Kumbaga, hindi mo control yung bagay na yon na para mabago yun. Kasi ang slow ng movement niya. Ganyan. Kumbaga, meron pang bad timing na sinasabi. Halimbawa, sa isang sirang relasyon. Halimbawa lang ha, meron akong boyfriend. Tapos, sabi niya sa akin, pwede bang
magpakasal na tayo. Halimbawa lang to ha. Parang handun ka pa sa part na getting to know each other, na ikaw or vice versa. Handun pa yung sitwasyon na, ba't natin kailangan imadaliin ang lahat? Ganun. Kumbaga, handun ka sa sitwasyon na hindi kailangan madali ng lahat. Slow. Slow lang. Diba? Dahan-dahan lang. Yung mga ganun. O, parang handun ka pa lang sa sitwasyon mo na na-stagnant pa tong isang sitwasyon. Maari din sa nakita ko dito na andun kasi yung pagkakaroon ng confident na ang kalalabasan din is in a commitment of forever or commitment in a good way, no? Sa nakita ko dito. Pero sa ngayon is hindi ko pa nakikita yung sitwasyon na to na magsasucess. Maaring din na ikaw or there's a person here na umiiwas sa mga pag-uusap na related ang commitment, a deep commitment, married, or magkakaroon ng postpone. Ako, huwag naman sana, no? If ever, yan, di ba? Yung mga ganun. Or na-cancel, di ba? Huwag naman sana. If ever. Tingnan natin ang parating. O kaya, meron kayong magkakaroon dito na ibang option. Halimbawa, sa trabaho, ganyan. You have a two option. Di ba? Kumbaga, gusto ko na ng bagong trabaho. Halimbawa, gusto ko na ng transformation in myself, pero maka-cancel yon. Hindi ka pa agad-agad makamove on. Kaya ang sinasabi dito is act to your idea. Act on your idea, di ba? Sinasabi dito. Kasi we have the lucky shirt. Yan. Pero nasa sa'yo pa rin yun. Open your eye. Tingnan natin ang parating kay Libra. Ano parating kay Libra? Anak! O ano yan? Wala namang card dyan. Kala mo, makukuha mo yung card dyan ni Mami, ha? Ano po yan? Para saan? Wala, dalawa yung 5 of Cups mo. Parating sa'yo. Sakit ng ulo ko. Merong ano dito, meron kang mararamdaman na isang sadness. Parang lost hope. Ganun ang nakikita ko dito, no? Pero malakas yung loob mo. At nandun ka, nakapokus ka dun sa sitwasyon na yun. At nakikita ko naman yung pagiging patient mo doon na in a divine timing or darating yung time na magkakaroon ka ng happiness in life. Yung kung kumbaga may wish come true ka na makakamit in life. Kung ano yung bagay na hinihiling mo is makakamit at makakamit mo. Naghihintay ka doon sa part na yon, no? Sa nakita ko. At hindi ka naman nawawala ng pag-asa dito. Pero handun pa rin syempre yung wag kang mawala ng pag-asa. Pero handun pa rin yung parang na-lose hope ka na rin. Handun yung parang nag-iisip ka ng baka it's fail, di ba? Handun din yung situation na nakikita ko dito na maaring meron kang gustong aksyonan na hindi mo pa ma-aksyonan dito. Parating sa'yo kasi is there's an opportunity. Ako na nakikita dito. Pero, merong opportunity na parating sa'yo sa iba sa inyo, either ito is a relationship or your creation, o kaya yung fashion, o kaya trabaho. Pero ang nakita ko dito, manghihinayang kayo sa meron kayo sa ngayon. Maari nga, there's a bad timing or nakikita ko dito is slow, kaya hindi ko nakita na mag-a-action ka dito. Pero, yung parang magiging ka pa lang, magiging patient ka dito. Na darating yung time, kung para sa akin to is para sa akin to. Ganun na nakikita ko sa'yo. Yun. Sana kung this is a work, or ano man itong ginagawa mo, no? Actionan. Kasi it's up to you to make it happen din kasi. Ganun. Ang nakikita ko. Nandito ka kasi sa ay, kailangan mo din magsalita. Kung hindi ka makapagsalita, kung sa iba sa inyo is about of
communication or pagsasalita, kailangan mo magsalita. Kailangan mo rin magpakatotoo sa sarili mo. Kung ano may mga idea na naisip mo, kasi act on your idea, i-pursue mo yun. Kasi there's a victory and success ako nakikita dito, and there's a new beginning of life na magiging masaya ka and a happiness. Ganun. Mag-action ka. Think positive. More on sadness to, parating sa inyo is sadness. Dito. May mga sitwasyon na na mag-fail. Yan. May mga sitwasyon na regret, isolate, tsaka ganun. Maaaring ito is a family, relationship, or kasi emotional trabaho, ganyan. Anong dapat iwasan ni Libra? Talaga. Bakit? Hindi maganda. Okay. Ang iwasan mo daw, yung sakit ng ulo ko. Yung malinglang. O yung linglangin yung sarili mo. No? Ganyan. Iwasan mo din yung mawalan ka ng confidence sa sarili mo. Iwasan mo din yung iisipin mo na hindi mo makakamit yung mga pangarap mo sa buhay. Magpakatatag ka. Kumbaga, may mga dapat kang baguhin sa sarili mo. Kumbaga, you need to reset yourself, start a new beginning dito. And kung ano man yung mga sitwasyon na alam mo na hindi mag-workout, umalis ka na doon. Hoy! Maluga ka na. Mandrugas! Mandrugas ang anak mo. Umalis ka na doon, di ba? O kaya, start a new beginning in your life. Yun nakita ko. Iwasan mo din yung situation na ibabaksak ka ng sarili mong ng isang sitwasyon. Ganun. Wag kang mapanghinaan ng loob na hindi mo makakamit yung achievement in life. You need to focus, keep moving to reach your goal, to achieve. Kailangan dito is confident, strength, and pride, no? Kung ano yung mga well-wisher mo sa buhay mo na gusto mo ma-achieve, o idea man yan, this is a time to start a new beginning in life. Kailangan mo dito ng clarity, pagdidesisyon, focusing, disiplina, instruction mo sa buhay mo na ito gusto ko, dapat ganito. In a good way in a good way. Yan. Iwasan mo iwasan mo yung parang you are being hunted sa isang situation na hindi mo makamit-kamit o hindi mo mapanghinaan ka ng loob. Ganyan. Tingnan natin ang love ni Libra. Love is sa lahat Kamusta ang love ni Libra? Saan? Ano yan? Ay, luga. Okay. When it comes to a love, andito kasi isang sitwasyon, love man ito or trabaho. May andito kasi isang sitwasyon na ginagawa mo yung lahat, yung effort mo, binavalue mo to, pinapahalagahan mo to, pero handun pa rin yung maalis yung pag-iisip every night o anong kalalabasan ng isang sitwasyon. Dito, sa nakita ko dito. Handito rin yung isang situation na masyado kang nakakapit dito sa sitwasyon na halimbawa, what comes sa love. Diba? Ginagawa mo, what comes naman sa love, you do your best. You do your everything para sa love, no?
as long as kaya mo, bibigay mo para sa kanya lahat. Pero din pa rin yung pag-iisip every night na kung itong manifestation na to is makakamit mo. Sa nakita ko dito. Titingnan ko pa ngayon yung meaning nito. Oo nga. Hindi ka nawawalan ng pag-asa dito. Kung kayo is walang partner, no? Kung kayo is walang partner, sinasabi dito na this is a time na magkaroon ng, kung walang partner, this is a time na i-value nyo daw yung sarili nyo. This is a time na magkaroon kayo ng renewal, make a new beginning in your life, ganyan, no? Ibalik nyo yung dati ikaw, yung confident mo, magkaroon ka na ng rules in your life when it comes to a love, no? This is a time na rin na magkaroon ka ng recovery when it comes to a love. And pahalagan mo yung sarili mo. Self-care. Kung wala kang love, ha? Kung kayo mismo mga partner, ganun din. Nandun kasi yung attraction. Ginagawa mo, kung kayo is may andun yung excitement and attraction dito sa isang sitwasyon na to because of love na mahalaga sa'yo. Masaya ka sa ginagawa mo, kumbaga, dito. Anong advice mo kay Libra? Universe. Ano pong advice kay Libra? May nakikita akong document, papers, hindi ko alam po. Ano yan? Yaman. Puro pentacle, oh. Advice sa'yo dito is you need to give effort sa isang bagay sa buhay mo na magkaroon ng pagbabago to yourself. Either this is your idea, your work, o yung sarili mo. Magkaroon ka ng mga bagong plano sa buhay mo. Andun yung sitwasyon na kasi this is a time to place your future, no? Sa'yo. And then, take it action. Kasi yung iba dito is nagkakaroon kayo ng doubt sa isang bagay sa buhay nyo, no? There's a doubt if you take it action or move or not. Andun yung deciding to stay or you go, ganyan. Nagkakaroon din iba dito ng preparation. Pero sinasabi is, the advice is you need to give effort to know what is your dream. To know yung dapat mong bigay yung hard work and effort para maging okay ka. Ganun. Kasi yung future mo nga is sa'yo. Kung magawa ka maghintay, mag-action ka rin. Diba? Kailangan mo mag-action. Kailangan mo mag-revert. Kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Kailangan mo magkaroon ng clarity dito. Kailangan mo mag-trust sa intuition mo and you need to give effort to create yourself to your stability, trabaho mo, relationship mo, sarili mo, ganyan. Yung nakita ko dito. Tsaka daw, sinasabi kasi dito is, yung iba kasi is more on nasa emotion, no? Nagiging malungkot ata, or hindi man siya malungkot, parang, hindi ko alam kung night shift kayo, or hindi lang kayo nakakapagtutulog, or kulang kayo sa tulog. Bawi-bawi din, no? Sa nakita ko dito. Bawi-bawi rin sa iba sa inyo, karelasyon nyo, mas matanda sa inyo, no? If ever na may karelasyon kayo, Kasi may nakita ko dito na meron ka daw isang palaging nakakasama na mahalaga sa'yo, na maaring mas matanda sa'yo. Ganun. Or nakakausap, nakakasama, ganyan. Or vice versa, baka sa iba, vice versa. Kung this is a work or talent or ambition or love life, no, i-connect nyo to, ha? Ang advice sa'yo is give effort para magkaroon ng komportableng buhay or stability. It's more on your focus on yourself sa iba ganyan. Arigatou namaste, God bless.